pa rin ito naiintindihan ng iba po nating mga kapwa mananampalataya. Kaya uulitin po natin, ang pag-aayuno ay pagbabayad ng ating kasalanan. Kung pagbabayad ng ating kasalanan, kaakibat ang kabanalan. At kung kaakibat ang kabanalan, may buhay panalangin. At kung may buhay panalangin at nag-aalay ka dahil doon sa iyong pananalangin at na nagmatiim sa iyo na hindi ka gumagawa ng anuman, yung trabaho, ang sabi nga nito, huwag daw magtatrabaho. Ano pa yung huwag magtatrabaho? Ito po yung masasama na ginagawa ng taong tinatrabaho mo. Kaya tayo nalalayo sa Diyos sa ating pag-aayuno sa halip na palapit, sapagkat ginagawa nga natin ito pero taliwas sa ininanais nating gawin sa pag-aayuno. Ngayon, doon po sa ikalawang bahagi, sabi nila, walang nagtatagpi ng bagong kaya sa isang lumang kasuotan sapagkat mababa. Ito po'y katotohanan eh. Bakit yung iba, sa kanilang paniniwala noong mga nakaraan na aral-aral lang, hindi naman yung batas, talagang sinusundan, kundi yun lang aral ng mga tungkol sa pag-aayuno, hindi pa rin mamulat sa kapanahunan. Dapat ilagay sa kapanahunan ngayon ang dapat mong gawin. Ang dapat na application ng pag-aayuno ay sa tamang kapanahunan. Nung araw, pag nag-aayuno, tinapay. At saka di ba? Pero ngayon iba eh. Iba na yung kapanahunan ngayon na dapat nating iwasan. Yung mga bagay-bagay na nagpapasama sa tao. At doon natin gamitin ang atin pong pagtatagpi sa kapanahunan ito. Dapat ilagay natin sa tamang oras at tamang panahon ang ating pong pananampalataya at pananalig. Hindi natin maaaring i-apply yung panahon noon sa kapanahunan ngayon. Pero yung batas, nagpapatuloy. Sa pagpapatuloy ng batas ng Diyos na yan, liwanagin natin sa pamamagitan ng paliwanag ni Jesus ng mas maliwanag. Uulitin ko po, ang pag-aayuno ay isang pagpapakabanal, pagbabalik loob sa Diyos, paghahandog ng sarili mo sa Diyos. Ibibigay mo ang lahat. Isang kapayapaan at katahimikan ng buhay na hindi ka ibang walang trabaho, na hindi ka nagtatrabaho sapagkat nasa konsentrasyon ka, nasa isipan mo lamang sa iyong ginagawa ang relasyon mo sa ating Panginoong Diyos.